Hola! Tole leche, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay 8 August 4, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 2, chapter 10 to 14. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at mga eskribang galing ng Jerusalem. Kanilang tinanong siya, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo ng mga minana ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdadamdam po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo." Sumagot siya, "Bubunutin ang bawat halamang hindi tinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan niyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo at mga eskriba mula sa Jerusalem. Ano yung reklamo nila? Bakit hindi naghuhugas ng kamay ang iyong mga alagad? Hindi ito simpleng usapin tungkol sa hygiene. Ang tinutukoy nila ay yung ritual ng paghuhugas ng kamay. Isang kaugaliang pangreliyon na naging mahalagang bahagi ng kanilang tradisyon. Hindi naman kinontra ni Jesus ang kanilang tradisyon. Ang kanya kinokontra ay kapag ang tradisyon ng tao ay inilalagay ng higit kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya tinawag niya ang mga tao at anong sabi niya? Makinig kayo at unawain ninyo. Napakaganda ng dalawang salita, makinig at unawain. Hindi sinabi ni Jesus na sundin ninyo dahil sinabi ko. Inaanyayahan lang siyang magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa. At tungkol naman sa mga Pariseyong sarado ang isip ay sinabi niya, pabayaan nyo na sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. Kapag ang isang tao ay ayaw ng suriin ng kanyang paniniwala at ang inakala niyang siya lamang ang tama, maaari siyang maging bulag at maaari ring niyang iligaw ang iba. Kaya yung ating gospel ngayon ay very timely na inaanyayahan tayong makinig at unawain. Hindi lang makinig, kundi pati unawain. Ito ang hamon sa atin ng Diyos. Posible palang marami ka nang naririnig, pero hindi ka na nag-iisip. Posibleng marami ka nang sinusunod, pero hindi mo na itinatanong kung yung nakakatulong ba ito upang mas maging mapagmahal ka. At posible na namang religyoso tayo, pero sarado ang isip natin. Ito yung panganib na nakikita ni Jesus sa mga Pariseyo. Napakarami nilang alam tungkol sa Diyos. Pero noong ang Diyos na mismo ang nasa harapan nila, hindi nila siya nakilala. Kaya't napakagandang tanongin natin yung sarili natin. May paniniwala ba akong kailangan kong suriin? Meron ba akong nakasanay na kailangan kong baguhin? May mga tao ba akong hinusgahan dahil yon ang itinuro sa akin noon? At higit sa lahat, may puwang pa ba ako para turuan ng Diyos? Dahil habang nabubuhay tayo, may mga bagay tayong kailangang matutunan. May mga bagay tayong kailangan nating unlearn. May mga bagay din tayong kailangang i-relearn. Ang tunay na pananampalataya hindi nagsasabing alam ko na ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay yung marunong magsabing, Lord, baka may hindi pa ako nakikita. Turuan mo ako. Kaya, ngayong araw na ito, challenge natin sarili natin.
let's do some mental mind check. Let us do some mindset checking. Ano ba yung paniniwala natin? Ano ba yung nakasanayan natin na ito ba ay hinihingi pa rin ng Diyos na sundin ko? O baka ito ay kailangan ko ng baguhin? Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Patawarin mo kami sa pagkakataong iniisip namin kami lang ang tama. Patawarin mo kami kapag mas pinangahawakan namin ang aming mga nakasanayan kaysa sa iyong kalooban. Buksan mo yung puso at isip namin. Buksan mo yung aming mga maling akala, maling paniniwala, at turuan mo kaming makinig at magumasga. Umunawa bago magsalita at magkaroon ng kababaang loob na aminin may mga bagay pa kaming kailangan namin matutunan, baguhin at bitawan. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito. Share natin yung audio gospel na ito sa mga taong kailangan ding marinig ang paanyaya ni Jesus. Sabi nga niya, makinig kayo at unawain. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga ka-GC, mga classmates natin, ka-workmate natin. Muli, ako po si Kirsang Pagaduan. Lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.